Ka-Express, tatlong malalaking balita ang sabay-sabay nating tutukan ngayon. Una sa lahat, ang pinaka-inaabangang pagbabalik ni Kai Sotto. Ayon sa mga ulat mula sa kanyang training camp, ibang klase na daw ang kondisyon niya ngayon. Kahit noong nagsimula pa lang siya ng non-contact training nitong August, makikita na agad ang resulta ng kanyang walang tigil na pagpapalakas ng kanyang katawan. At ang pinaka-kapansin-pansin, ang kanyang dunking power. At kapag may nakita raw siyang ring, automatic dunk na agad. Malinaw na tanda na ito na handa na siyang bumalik at muling maghari sa loob ng shaded lane. At susuriin din natin ng mas malalim kung paano nakaapekto ang kanyang recovery program sa kanyang paglalaro at ano ang magiging epekto nito sa gilas. At alamin rin natin ang makasaysayang laban ng Alas Pilipinas sa FIVB Men's World Championship. Umabot sa 5 set ang bakbakan kontra Iran, bagamat natalo, iniwan nila ang tournament na may malaking respeto mula sa buong mundo. At malaking balita rin mula kay Matthew Wright na hindi muna siya lalaro sa Japan D-League ngayong season. At dahil dito, mas malaki ang tsansa na makita natin siyang muling bumalik sa PBA. Ka-Express, unahin na natin ang pinakamainit na balita tungkol sa ating pambato na si Kai. Matapos ang ilang buwan ng rehabilitasyon mula sa kanyang ACL injury, may malinaw ng senyales na malapit na ang kanyang grand comeback. Nitong nakarang August pa lang, sinimulan na niya bumalik sa non-contact training at mula noon ay mabilis na umangat ang kanyang kondisyon. Hindi na ba ito yung tipong maingat na galaw lang? Ayon sa mga nakasaksi ang kanyang ensayo, ibang level na ang kumpiyansa at lakas ng binata. At kapag may nakita siyang ring, automatic ang dunk agad. At para bang hindi siya galing sa isang malubhang injury, kundi mas lalo pang tumibay at lumakas dahil sa kanyang walang humpay na pagpapalakas ng kanyang katawan. Mahalaga ito dahil marami ang nagtatanong kung kailan ba talaga natin makikita si Kai na muling bumalik sa competitive games. Ang totoo, nasa transition phase pa rin siya. Unti-unti niyang dinadagdaga ang load ng kanyang training at dahan-dahan niyang ibinabalik ang explosiveness na kilala natin mula sa kanya. Sa ngayon, ang pinakamahalaga ay hindi lamang ang lakas ng kanyang tuhod, kundi ang tiwala na muli siya makapaglaro ng walang kaba o pangamba. Para sa isang atleta na dumaan sa ganitong klase ng injury, malaking bagay ang psychological recovery at base sa mga kwento mula sa kanyang kampo, nakikita na ulit ang agresibong Kai na kayang umatake sa ilalim ng ring at maging banta sa depensa ng kalaban. Kung titingnan natin ang epekto nito sa gilas, napakalaking bagay kung tuluyan na nga makabalik si Kai. Sa kasalukuyang sitwasyon ng national team, malaking pangangailangan ang presence niya sa shaded area. Siya ang inaasahan para magbigay ng rim protection, mag-dominate sa rebounds at syempre, magdagdag ng scoring option sa loob. Kung may babalik niya ang kanyang dunking game na mas malakas pa kaya sa dati, mas malaki ang kumpiyansa ng mga kakampi niya at mas lalaki rin ang respeto ng mga makakalaban natin sa international stage. Ang isang healthy na Kai Sotto ay hindi lang simpleng dagdag points para sa kilas, kundi isang game changer na pwedeng magbago ng dynamics ng buong laban. Gayunpaman, hindi pa tapos ang kwento ng kanyang recovery. Ang pinakamalaking hamon ngayon ay ang tiyaga at disiplina sa pagpapatuloy ng rehab. Hindi pwedeng madaliin dahil may panganib ng relapse kung hindi maingat. Pero kung pagbabasihan ang mga nakikita sa ensayo, mukhang tama ang pacing ng kanyang pagbabalik. Ang kanyang katawan ay nagre-respond ng positibo at unti-unti na siyang bumabalik sa dating forma. At kung magpapatuloy ito, hindi malayo sa mga susunod na buwan ay makita na natin siya, hindi lang basta nagbabalik, kundi handang ipakita ang isang mas malakas at mas mature na Kai Sotto. Ka-Express, sa puntong ito, malinaw na ang pagbabalik ni Kai ay hindi lang simpleng comeback story. Isa itong simbolo ng determinasyon, pasensya at pananabik na muling ipakita ang kanyang tunay na halaga, hindi lang bilang player, kundi bilang pag-asa ng gilas at ng buong sambayan ng Pilipino. Ka-Express, mula sa basketball, lumipat naman tayo sa volleyball. Dahil hindi matatawaran ang kwento ng Alas Pilipinas sa katatapos lang na FIVB Men's World Championship na ginanap dito sa bansa. Sa unang pagkakataon, ang ating pambansang koponan ay nakapasok sa pinakamataas na antas ng competition at hindi sila basta sumali lamang. Ipinakita nila na kaya nilang makipagsabayan sa pinakamalakas na bansa sa mundo. Ang kanilang journey ay nagmarka agad ng kasaysayan matapos nilang talunin ang Egypt, isang panalo na agad nagbigay ng pag-asa na may tsansang makaabot sa knockout rounds.
Dumating ang pinaka-importanteng laban kontra Iran, isang powerhouse team na kilala sa kanilang hype, lakas at consistency sa international stage. Umabot ang bakbakan sa 5 set at bawat isa ay puno ng tensyon at emosyon. Nanalo ang Pilipinas sa ilang crucial rallies at halos makuha na ang laban sa huling set. Sa score na 22-20, isang pagkakamali at ilang matinding plays mula sa Iran ang nagtakda ng kanilang pagkatalo. Ang resulta ay heartbreak, pero sa halip na mawala ng loob, mas lalo pang nakakuha ng respeto ang Alas Pilipinas mula sa buong volleyball community. Ang mga pangunahing manlalaro, gaya ni Brian Bagunas at Mark Espejo ay napakita ng kanilang galing at puso, habang si Coach Angelino Frigoni ay nagpahayag na proud siya sa grupo dahil ipinakita nila ang tapang ng Pinoy sa harap ng mga mas veteranong kupunan. Para sa ating mga kababayan, ito ay hindi lamang pagtatapos kundi isang simula ng bagong yugto. Napatunayan na ng Alas Pilipinas na hindi hadlang ang kakulangan sa experience kung may determination at teamwork. Ang kanilang historic run, kahit natapos sa pagkatalo, ay nagsilbing matibay na pundasyon para sa mas maliwanag na kinabukasan ng volleyball sa ating bansa. Ka-Express, mula naman sa international volleyball, ay balik tayo sa basketball dahil sa isang malaking balita na gumulat sa fans ng PBA at Japan B-League. Kinumpirma ni Matthew Wright, ang dating Phoenix LPG star at Gilas Mainstay, na hindi muna siya maglalaro sa Japan B-League para sa 2025-26 season. At ang dahilan, mas pinili niyang unahin ang kalusugan ng kanyang ina na si Ophelia Agustin, na ngayon ay humaharap sa isang seryosong kondisyon, isang personal na desisyon na nagpapatunay na higit sa lahat, pamilya muna bago ang lahat ng bagay. Pero ang mas naging exciting para sa mga fans ay ang kanyang pahayag na bukas ang posibilidad ng kanyang pagbabalik sa PBA. Tandaan natin, hawak pa rin ng Phoenix Super LPG ang rights ni Matthew Wright. Kaya kung sakaling magpasya siyang bumalik, pwede siyang agad magsuot muli ng jersey ng Fuel Masters. Kung mangyari ito, malaking boost ito sa kupunan na matagal nang naghahanap ng veteran leader na kayang magbuhat ng laro. Si Matthew Wright ay kilala sa kanyang 3-point shooting, court vision at kakayahang maging go-to guy sa crunch time. Bukod sa posibilidad ng PBA comeback, hindi rin isinara ni Matthew Wright ang pinto para sa Gilas Pilipinas. Nabanggit niya na handa pa rin siyang magsuot ng pambansang kulay kung tatawagin para sa darating na SEA Games. Para sa isang kupunan na nangangailangan ng shooters at veterans sa international stage, malaking bagay ang karanasan at leadership na maibibigay ni Matthew Wright. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.